Ang sagot ng agency, nasaan yung agency nito? Ang sagot ng agency, pakitaas ang kamay. Ang sagot ng agency, parang gusto ko magmura eh. Ang sagot ng agency, nag-iinarti lamang ikaw o nag-iinarti lamang at malamang na homesick ka lang. God damn. Nag-iingalo na yung tao, pagbibintangan mo nag-iinarte lang at dahil na homesick, anong klaseng nilalang kayo? Sa halip na kaawan, mataranta, puntahan ang taong humingi ng tulong, pagsasabihan niyo pa na masakit na pananalita na nag-iinarte. Panurin po natin ang kanilang mga complaints. Nasabi niyo na po sa inyo ang dahilan kung bakit ano pong ikinamatay. Yung nga po sir, dito po nakasabi sa akin kung ano po ang dahilan. Tinatanong po namin, tapos nag-i-report kami ng picture po na wala po silang upasa. Nag-report po kami doon sa agent niya. Wala po silang ginawang aksyon. Actually, sir, wala po pong sinasabi sa amin yung cause of death po ni worker. At bakit po? Bakit hindi po alam yung cause of death? Di ba meron kayong counterpart doon? Yes po. Wala po pong binibigay kasing certificate ng pagkamatay po ni worker. Sir, kasi nung ito pong nakaraan, ang sinasabi po ng agency, nagpamatay daw po yung kapatid ko. Kailan niyo po nalaman na may nangyari na pala kay Mrs.? Nalaman ko po yun July 16 po ng alas 6 ng umaga po dito sa atin sa Pilipinas po. Nasabi niyo na po sa inyo ang dahilan ng pagkamatay? Ang nakalagay po sa death certificate niya is natural death. Pero ang ano niya po kasi masakit po yung likod niya, pagkadulas niya po yun. Sir Gilberto, nasabi ba sa inyo ni Mrs. kung gaano katagal na yung karamdaman niya na masakit ang lalamunan at masakit ang likod? Bali ilang beses na po siya nag-report sa agency po doon sa Saudi. Hindi po siya pinapansin. Nasabi daw po nag-inarte po siya. Yun po, nung pagtawag po sa akin nung July 15 po, hirap na po talaga siyang huminga at saka nag-aabol na po talaga siya ng hininga yun. Masakit na daw po talaga yung likod niya. Halos hindi na po na makausap na maganda. Malala na makausap niyo si Mrs. Opo, madala na po talaga po. Ito yung paulit-ulit na problema, sistema na I would like to find a solution. Kung meron mang Consuelo de Bobo na tayo mapapala sa dalawang kaso na inyong napanood, ay yung suspendido na ang agency. Suspendido. Anong meron sa suspension? Well, ito po yun. A week from now, or a month or so from now, the suspension might be lifted. And again, they'll be allowed to operate. Another scenario, magsaskarang agency, magbubukas ng panibago using a different name. And again, the people who will be running the agency are the same people na naging pabaya. At paulit-ulit na lang yung cycle. Admin cases that will be filed. And the result will be suspension. Suspension here, suspension there, lifting of suspension here, lifting of suspension there. And I want to put a stop to this. Magpapasa po ako ng batas na para yung mga agency naging pabaya at naging dahilan ng kinamatay ng ating OFW, mananagot sa kulungan. Gusto ko makita ng recruitment agency na nakulong. Hindi man siya illegal, pero siya naging pabaya. Matapos niya ma-deploy ang OFW natin sa ibang bansa. Naging pabaya na siya kasi kumita na siya eh. Di ba? Nakinabang na siya sa salapi. And then after that, tatalikod na siya. And then, they don't care anymore. And that has to stop. Paulit-ulit na lang. Wala pa akong nakitang agency o narinig na isang agency na nakulong dahil sa kapabayaan. And I promise you, under my watch, may papasayang batas na yan at meron akong gustong makulong at masampulan. At yan ay isang malaking kasiyahan para sa akin.
Mas maganda kasi rin at the same time dito sa mga resource persons natin, DMW and OWA, na huwag na natin hintayin na may makulong. Sana huwag nang dumating sa ganung punto. Dapat preemption. That's why we have to have a very strong, strict monitoring mechanism. Matagal natin pinag-usapan dito na monitor yung OFWs natin. The moment na sila ay tumapak na doon sa bansa na kung sila ay na-deploy, saan sila na-deploy, doon papatak yung metro ng pag-monitor sa kanila on a regular basis. And that should be computerized. Na hindi na kailangang manual. Tinatawagan yung FW, kumusta ka na, nakarating ka na dyan, kumusta ang accommodation mo, kumusta ang pagkain mo, kumusta ang treatment sa'yo, etc. etc. Sinabi ng FW, I'm okay. A month after, tatawag ulit. Pag sinabi ng OFW, hirap ako, pull out muna. Kailangan siguro i-seminar. Kausapin, paggamot. Sa kaso ng isang OFW natin today, nakita niyo naman, buwan pa lamang po, namatay na at ang sabi ng Saudi authorities, natural death. Anong ibig sabihin ng natural death? Not defined. So kung natural death, sakit sa puso. Eh di ba meron ginagawang thorough check-up bago ma-deploy ang ating OFW? So nagkulang na naman ang agency rito. Meron naging pabaya. But anyway, that we have to find out today. Sa kasalukuyan, parehong kaso ni Jeline at Riolin ay pending investigation and awaiting autopsy result. Ngunit para sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, sa bawat araw na walang malinaw na report tungkol sa kanilang pagpanaw, mas lalo bumibigat ang kanilang dibdib.